Ako po si Jeff. Nakwento ito ni Tito Ronnie nung minsang mag-inuman kami. Tiyuhin ko siya mula sa father's side. Makulimlim daw nung panahon na yon. Medyo madilim sa buong bayan. Nagsisibak noon ng panggatong si Kaapong, kanyang tiyuhin at lolo ko sa malayong kamag-anak. Nang dumating daw ang 4 na kalalakihan. Napahinto si Kaapong sa kanyang ginagawa nang naramdaman niya ang presensya ng mga binata. Sa kanya inayos ang suot na salamin upang matingnan kung sino-sino ang mga kaharap niya. Napakamot pa ng ulo ang matanda dahil hindi niya nakilala ang mga lalaking kaharap. Lolo Apong, kumusta ho kayo? Ako to, si Danilo, apo ng kumpare niyong si Lolo Igo. Ilang dekada rin ho tayong di nagkita ah. Bakas daw ang tuwa sa muka ng binatang nagngangalang Danilo. Mas lalo siyang tiningnan ni Kaapong at pagkaraan ay umakto ito na tila may natatandaan. Dandan, aba, ang laki mo na. Huling kita ko sa'yo nung binurol ang lolo mo. Nahimigan ang kasiyahan sa boses ni Kaapong. Naalala niya kasi ang kabataan ni Danilo. Dati-rati lang ay musmus na bata lang ito, ngunit binatang-binata na ang kaharap niya. Nakaramdam pa ng tuwa si Danilo nang maalala siya ng matandang lalaki. Ang akala niya hindi siya maaalala, lalo na at 10 taon din sila nung huling magkita nung mamatay ang lolo Igo niya at sa pilitang lumuwas ang pamilya sa Maynila. Ipinakilala pa ni Danilo ang 3 niyang mga kasamahan na sina Daryl, Paul at Artem sa matandang lalaki na kausap. Maya-maya pa ay tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Agad naman silang inanyayahan ng matanda na pumasok sa loob ng tahanan nito. Sa edad na 64 ay mag-isa lang sa buhay si Kaapong. May mga pamangkin naman siya at apo tulad ni Tito Ronnie at ako. Maaga kasi siyang nabiyudo at wala silang naging anak ng dating asawa. Kilala si Kaapong sa kanilang lugar bilang isang albularyo. Tama ang nabasa mo, sir. Nasa angkan kami ng panggagamot. Marami ng unos ang napagdaanan ni Kaapong at lahat ng yun ay matapang niyang hinarap. Sa gitna ng maulang panahon ay napasarap ang kwentuhan ni Kaapong sa mga hindi niya inaasahang mga bisita. Nalaman din niya mula kay Danilo na kaya pala nasa probinsya ang mga ito kasama ang kanyang mga barkada ay upang magbakasyon at dalawin na rin ang puntod ng kanyang lolo't mga kamag-anak. Matagal na panahon na rin daw kasi nang huli niyang ipagtirik ng kandila ang mga yumao nilang pamilya. Nasa ganoon silang eksena nang ginambala sila ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pintuan. Tao po ito ng tao po, kasunod ng mga pagkatok. Napahinto sila sa pagkukwentuhan at napasulyap sa pinto. Napaamot pa ng ulo si Kaapong at akmang tatayo na sana para pagbuksan ang taong kumakatok. Nang bigla siyang pigilan ni Danilo at sinabing siya na ang gagawa nun para sa matanda. Muling bumalik sa masayang pagkukwentuhan ang mga barkada ni Danilo. Dumiretso naman daw si Danilo sa pintuan at pinagbuksan ng taong patuloy na kumakatok at nagtatao po. Wala siyang nakitang ibang tao o kung ano nang buksan niya ang pinto. Nakaramdam siya ng pagkayamot bago niya sinara ang pinto. Nakakailang hakbang pa lang daw siya nang muli na naman ay makarinig sila ng pagkatok. Huling binuksan ni Danilo ang pinto. Ngunit ganun na lamang ang paninigas niya sa kanyang kinatatayuan nang bumungad sa kanya ang isang lalaki na may nakatarak na kutsilyo sa kanyang ulo. Mulat pa ang mga mata ng lalaki nang bumagsak ang kanyang katawan kay Danilo. Napasigaw ito dahil sa nangyari. Tumakbo at sinundan pa siya ng mga kasamahan niya. At kagaya niya ay nabigla rin ang mga ito nang makita ang isang lalaki na nakaibabaw kay Danilo. Napatanong pa ang mga ito kung anong nangyari. Ngunit wala silang nakuhang tugon mula sa binata na nang mga sandaling yon ay gulat na gulat. Agad daw na napatakbo at napasilip sa labas ang mga kaibigan ni Danilo. Samantalang tinulungan naman ni Kaapong at isa niyang kaibigan na tanggalin ang bangkay sa pagkakabagsak sa kanya bago siya sumunod sa mga kaibigan niya. Ngunit wala silang naaninagan sa labas dahil sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan.
may naramdaman daw na kakaiba at mabigat si Kaapong. Napangiwi pa si Danilo nang balikan nila ang bangkay na ng mga sandaling yon ay sinusuri ni Kaapong. Nabigla pa sila matapos sabihin ng matanda na hindi ordinaryong tao ang gumawa noon sa biktima, kundi isang aswang. Dahil maliban sa kutsilyo na aturok sa noo, ay may galos din ng tiyan at dibdib ng lalaki. Hudyat na pinagtangkaan ng aswang na wakwakin ng tiyan at dibdib nito. Ganoon ang sitwasyon nila nang makarinig sila ng huni ng tiktik daw. At ilang sandali pa ay isang dambuhalang baboy ramo ang umatake. Hindi nila yun inaasahan at sa sobrang pagkabigla ay hindi sila agad na agalaw. Kung hindi pa sila nasigawan ni Lolo Apong, marahil ay maaga silang napabagsak ng dambuhalang baboy ramo. "Umalis kayo dyan! Hindi yan ordinaryong baboy lang dahil isa yung aswang!" Sigaw ni Kaapong. At doon lang nila napagtanto na kumpara sa mga normal na baboy, iyong dambuhalang baboy ramo na umatake sa kanila ay sobrang kapal ang itim nitong balahibo. Pulang-pula rin ang mga mata. Agad silang inutusan ni Kaapong na kumuha ng asin at bawang sa kusina na agad namang ginawa ng mga kaibigan ni Danilo. Samantalang nagpaiwan naman si Danilo sa sala at hindi alintana ang panganib. Matapang niyang pinapalo at pinapaalis ang umaataking baboy ramo. Naabutan pa ng mga kaibigan ni Danilo ang binata na nakikipaglaban pa. Agad nila itong sinabuyan ng asin at tinurog na bawang. Mukhang epektibo naman daw dahil nang tumama yung asin at bawang sa balat ng baboy ay gumawa raw ito ng kakaibang ungol saka tumakbo palabas ng bahay. Matapos ang pangyayaring yun, ay agad nilang binalita sa barangay ang tungkol sa bangkay at ang ginawang pag-atake ng aswang na nag-anyong baboy ramo sa loob ng bahay ni Kaapong. Hindi rin naman nagtagal sina Danilo at mga kaibigan niya sa lugar dahil lang sumunod na araw ay umalis din sila. Simula noon ay wala na silang nabalitaan pa tungkol sa umataking aswang kina Kaapong. Yung bahay pala noon ni Tito Ronnie ay nasa kabilang barangay lang. At madalas siyang puntahan si Lolo Apong para dalhan ito ng pagkain at maipag-inuman na rin. Kaya halos lahat ng mga karanasan ni Kaapong tungkol sa kababalaghan ay alam ni Tito Ronnie. At madalas nga ay naikukwento niya sa amin sa tuwing nagiinuman. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo lang akong Charmaine, taga Davao City. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa kapitbahay namin na itago nating Mang Kanor. Ito kasing si Mang Kanor, bukod sa mahilig mangangkin ng lupa, ay napakahilig pa sa babae. Sa lugar namin, isa ang pamilya nila sa masasabi kong marangya talaga. Itong si Mang Kanor ay may mataas na atungkulan dito sa aming lugar. Hindi ko nasasabihin yung trabaho niya. Isang araw nun, nagkaroon ng bangayan sa pagitan ni Mang Kanor at sa isang kapitbahay namin. Sinasabi nito na lupa daw nila yung bakanteng lote sa may unahan na tinatambakan ng basura at may kasagingan. Pero alam naman ng lahat na hindi nila lupa yon. Nagkataon lang na katabi yun ng bahay na pinapatayo nila. Talagang nakaabot yun sa demandahan. Sa di inaasahang pangyayari, nanalo itong si Mang Kanor. Walang nakakaalam kung papaanong napunta sa kanya yung titulo ng lupa. Huli na nang malaman na ang kumpare nito na pinsan ng totoong may-ari ng lupa ay siyang nagbigay kay Mang Kanor ng titulo. Kumbaga, trinaydor nito ang kamag-anak. Nagkagulo nun, kaya nawala ng ilang linggo si Mang Kanor. Umalis din ang lugar namin ang kapitbahay naming inagawa ng lupa. Wala na kami naging balita sa kanila. Ilang buwan ang lumipas ay nabalitaan naming may iba na namang kinakasama si Mang Kanor at hiniwalayan na nito ang dating kinakasama. Inuwi nito ang babae sa bagong bahay na pinatayo nito. Hindi pa lalabas ang babae kaya bihira lang talaga naming makita yon. Ang sabi ay galing ito sa ibang probinsya at nakilala lang niya sa isang bar.
naging misteryoso sa amin yung babae dahil gabi lang ito kung lumalabas. Sabi nga nila ay baka may lahi itong aswang. Pero minsan ay bumili ito sa tindahan. Doon namin siya unang nakita. Medyo bata pa ito. Matanda lang siguro sa akin ng 3 taon. 21 pa lang ako noon. Sadyang mahiyain pala siya. Nabanggit nito na ayaw ni Mang Kanor na lumalabas siya. Yung parabang naging keep woman ito ni Mang Kanor. Dahil sa totoo lang, kasal pa rin ito sa asawa. Lantaran nga lang ang pambababae na sinukuan na ng ginang. Simula nang lumabas ito ay napadalas na yon. Palagi na rin kasing gabi kung umuwi si Mang Kanor at may nagkwento lang dito ng tungkol sa paglabas-labas ng babae. Narinig na lang naming nagkakagulo sa bahay nito. Kinabukasan ay hindi na namin nakita ang babae. Hindi rin lumalabas si Mang Kanor. Nagulat na lang kami nang mabalitaan na hindi raw makabangon si Mang Kanor dahil namamaga ang mga paa nito. Meron pa itong sugat doon na parang na-impeksyon na. Dinala siya sa ospital at talagang malala ang sugat nito. Pasintabi po sa nakikinig pero inuud na ang binti nitong may sugat. Ang kwento nito ay nag-away daw sila ng babae at sinaksak siya nito ng ice pick sa binti. Binusalan din daw ang bibig niya para hindi makahingi ng tulong. Wala kasing kasama si Mang Kanor sa bahay nito at 3 araw na nang makita siyang nakahiga sa higaan nito at nangihina. Isa pang ikinagulat namin ay nang malaman namin na yung babaeng palang yon ay bunsong kapatid ng kapitbahay naming inagawa ng lupa. Lumaki daw yon sa lola at lolo nila. Kaya hindi namin kilala dahil taga-bukid doon pala sila. Lalo lang din lumala ang paa ni Mang Kanor nang ipagamot ito sa ospital, kaya pinaalbularyo siya. Doon nalaman na may ginawa sa kanya ang babaeng kinasama. Yung pinsan naman nilang lalaki na nagtraidor sa kanila ay bigla na lang daw namatay sa bangungot. Ang hula namin ay plinano nila ang lahat. Talagang naging leksyon yun kay Mang Kanor na huwag basta-basta mangangkin ng lupa. Nabuwasan na rin ang pagkahilig nito sa babae. Buti na lang at nagamot pa siya ng albularyo nun. Naging usap-usapan tuloy sa amin na may lahing mangkukulam ang pamilya ng kapitbahay naming yon. Pero ang sabi naman ng nakakakilala sa kanila ay yung kinalakihan daw ng bunso nilang babae ang marunong sa itim na mahika. Ito lang po ang kwento, Sir Bob. Salamat po sa oras at mag-iingat ang lahat. Hello po sa lahat. Ako si Albert. Hindi ko alam kung totoo ba o gawa-gawa lang ng malikot kong imahinasyon yung nangyari sa amin ng pinsan ko. Pero gusto ko lang din ikwento yung kilabot na naranasan namin nang minsang magbakasyon sila sa amin. Naatira kami sa Alcala, Pangasinan. Halos 2 taon pa lang kaming naninirahan dito ng pamilya ko. Pero nung first time namin lumipat ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro kinabahan lang ako noon dahil bagong environment din. Pero nag-umpisa ang lahat nung pumunta ang tita ko sa mother's side at ang anak niyang babae na 7 years old that time, which is yung pinsan ko, para magbakasyon sa amin. Baby pa lang ito ay ako na ang nag-aalaga sa kanya dahil minsan ay pinapakausapan din ako ni tita para mag-alaga dahil single mom ito. Maagang nawala ang asawa ni tita. Hapon yun nang dumating sila sa bahay. Ako ang sumalubong sa kanila nung araw na yon dahil ako lang ang mag-isa sa bahay at may pinuntahan sina mama at gabi pa raw uuwi. Sinabi ni tita kung pwede raw bang bantayan ko muna ang naababata kong pinsan dahil may dadaanan lang siya saglit sa bayan. Pumayag naman ako dahil namimiss ko na rin mag-bonding kasama ang pinsan ko na yon. Nang makaalis si tita ay inaya ko agad maglaro ang pinsan ko para malibang siya habang wala ang mama niya. Alas 9 pa lang ay tulog na ang bata dahil tapagod din itong maglaro. Pero bago ito matulog ay pinakain ko muna.
may stock naman kami ng pagkain. Sakto rin noon na dumating sina mama kasabay si tita. Ako naman, pumunta na rin ng kwarto para makapagpahinga na. Nanonood ako sa YouTube noon nang pumasok ang pinsan ko. Tinanong ko ito kung bakit siya nasa kwarto. Ang sagot lang niya ay may nakita siyang itim na lalaki kaya gusto niyang tumabi sa akin sa pagtulog. Natatakot daw siya. Dahil nga sa bata pa ay hindi ko na lang masyadong pinansin yung sinabi niya dahil kung minsan ay kung ano-ano rin ang pinapanood niya. Kinaumagahan, nagising ako sa iyak ng pinsan ko. Kaagad ko naman siyang kinomfort nun dahil wala itong tigil sa pag-iyak. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak pero ang nasagot lang nito ay itim na lalaki, kagaya ng sinabi niya bago matulog. Tumigil na lang ito nang tawagin na ni tita. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang maawa sa kanya dahil nakwento rin ni tita noon na madalas iyong mangyari sa kanya at nagigising na lang siya ng sobrang aga na umiiyak. Ang hindi lang namin maintindihan ay ang tunay na dahilan ng pag-iyak nito. Kuya, alam mo kagabi, nakita ko may nakatingin sa yung black na lalaki na may big red eyes. Sabi ng pinsan ko habang nasa sala kami. Nagsitaasa ng mga balahibo ko at napatigil sa pagsiselfone dahil sa sinabi niya. Parang naramdaman ko noon yung sinabi niya. Sinaway naman siya ng mama niya at hindi na rin ako sumagot noon at nagpunta na lang sa kusina para uminom ng tubig. Nagsorry naman si tita dahil sa sinabi ng anak niya. Sumapit na ulit ang gabi. Nasa kanya-kanya kaming kwarto noon. Dahil sa nauhaw ako ay lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Bago pa ako makababa ng hagdan ay kita kong nakabukas ang ilaw sa may kusina at naroon ang pinsan ko. Pagkakuha ko ng tubig ay sinabihan ko ang pinsan ko na bumalik na siya sa kwarto nila ng mama niya. Anong oras na rin at baka hanapin siya. Pero nakatalikod lang ito at hindi umiimik. Hindi ko na lang ito pinansin at umakyat na sa taas. Bago pa ako makapasok ng kwarto ay lumabas si tita sa kwarto nila. Nakagilap na mga mata ko na mahimbing na natutulog ang pinsan ko doon. Hindi ko pa man naiinom yung tubig ay nabitawan ko na ito dahil sa kilabot. Nanginig ako noon nang sinabi ko kay tita na kakakita ko lang sa pinsan ko sa kusina. Ang sabi niya ay hindi naman daw ito lumabas simula nang pumasok sila ng kwarto. Dahil doon, agad akong bumaba ng kusina. Wala yung pinsan ko doon. Walang ibang tao. Siya nga yung nakita ko sa kwarto nila. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa nangyari. Naiisip ko noon na baka magpakita yung kung anumang nilalang yon. Hanggang sa mag-umaga na ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko yung nasaksihan ko, pati yung takot kagabi. Nakwento ko ang nangyari kay mama, kaya ang sabi nito ay puntahan daw namin ang isang albularyo. May kakilala kasi si mama at naniniwala siya sa mga kababalaghan. Sumama rin sina tita at baka sakaling masagot rin yung nangyayari sa pinsan ko. Pagkarating namin noon sa bahay ng albularyo ay napansin ko ang takot sa mga mata niya nang makita kami ng pinsan ko. Sinabi namin sa albularyo ang lahat. Tinanong nito kung napadasalan daw ang bahay. Sumagot si mama na hindi pa raw. Kailangan daw padasalan ang bahay sa lalong madaling panahon. May ginawa rin itong orasyon. Sinabi niya na may gumagambala sa amin ng pinsan ko na masamang espiritu. Isang itim na lalaki. Sinabi pa nito na nakakapit ito pareho sa amin. Doon ako mas kinilabutan. Nung mga oras na yon ay bumigat ang pakiramdam ko. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita ko yung sinabi ng pinsan ko na lalaki na atingin sa akin. Hindi nga ako nagkakamali nun. Pero hindi ko yun pinansin dahil sinabi rin ng albularyo na kung mas papansinin ko ito ay baka lalo itong manggambala. At dahil na rin sa takot ko kaya hindi ko na ito tiningnan pa. Basta ang napansin ko lang sa gilid ko ay para itong naatitig sa akin.
Namumula ang mga mata niya at itim na itim ang figura. Pagkatapos namin sa albularyo ay may hinabili ni ito na gawin namin para daw hindi na kami gambalain pa ng itim na lalaki. Pinadasalan agad namin ang bahay. Simula nun ay hindi na nagpakita yung itim na nilalang. Hindi na rin umiiyak ang pinsan ko sa tuwing nagigising ng umaga. Pero kahit ganun, paminsan-minsan ay ramdam ko pa rin ang presensya nito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Sana ay mapili niyo itong i-feature sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Wilson, hindi ko tunay na pangalan. Nagmula pa ako sa probinsya ng Antique. Naikwento sa akin to ng ate ko na tawagin na lang nating Queenie. 10 years ang tanda niya sa akin at noong mga panahon na yon ay hindi pa ako pinapanganak. Usap-usapan na pinabalot daw dati ng kababalaghan ang lumang bahay na matatagpuan dito lang din sa aming baryo. Sa katunayan ay talaga namang kinatatakutan ang lumang bahay na yon dahil sa mga kwentong kilabot na ayon sa karamihan ay totoong nangyayari daw sa loob ng nasabing bahay. Ayon kay Ate Queenie ay may mga osesero at osesera daw na taga-baryo ang pumunta sa nasabing abandonadong bahay para tuklasin ang mga misteryo nito. Kwento raw ni Aling Duday na ang kanyang kumaring si Aling Nora ay sinugod daw sa ospital nung kinagabihan. Napadaan daw kasi ito sa harapan ng lumang bahay at namataan niya ang isang tao na walang ulo. Sa takot ay parang inatake daw sa puso. Hindi naman nabago ang kwentong yon sa aming lugar dati, lalo at tanyag nga ang lumang bahay dahil sa misteryo at kababalaghan. May ilan pa ngang nakapagkwento na minsan daw ay may naririnig silang hikbi at hagulgol na nagmumula sa loob. Maging ang matandang kapitan noon ng aming baryo ay nakapagkwento rin na nung nagtangka raw siyang pumasok sa nasabing lumang bahay ay bigla na lamang daw may lumitaw na matandang lalaki sa kanyang harapan. Kaya sa sobrang takot at pagkabigla ay kumaripas siya ng takbo palayo. Isang araw daw nun, may tatlong magkakaibigan na sina Marco, Carla at Luis ang nagpa siyang mag-overnight sa bahay na yon upang alamin daw ang totoong dahilan ng mga kababalaghan. Nagkataong wala namang may nakabantay sa nasabing lumang bahay, kaya malaya silang nakapasok at nakalabas. Nga po pala, para mas malinaw ay inabandona na ang bahay na yon. Sa unang oras daw ay wala namang napansing kakaiba ang magkakaibigan. Walang katao-tao sa nasabing lugar bukod sa kanila at sa katunayan nga ay nagkabiruan pa nga. Pero nang tumagal, habang nasa sala daw sila ay bigla na lamang daw may sumingit sa usapan nila. Anang boses ay sino kayo at bakit kayo nandito sa aking tahanan? Kinilabutan daw sila nang marinig yon dahil parang nagmumula daw yon mula sa kailaliman ng lupa. Sa sobrang pagkabigla at takot ay agad daw nagsitayuan ang tatlo. Ramdam daw nila ang biglang pagbabago ng takbo ng hangin. Mas lalong lumamig daw ito, sapat para mas kilabutan sila. Kahit takot ay nagawa pang sumagot ni Luis. Ang sabi niya ay mga taga-baryo daw sila at nais silang malaman ang tunay na kwento sa likod ng mga kababalaghan sa bahay na yon. Sumagot naman ang boses na nagpakilalang si Alejandro. Siya raw ang dating may-ari ng bahay na yon. Dekada na rin daw ang nakalipas simula nung may mga turistang pumaloob sa bahay at umatake. Isa raw siya at ang mga kasambahay nila ang nasawi dahil sa pag-atake nila. Hindi raw maapaniwala ang tatlong magkakaibigan dahil sa kanilang narinig. Kinilabutan man pero nagpatuloy sila sa pakikipag-usap kay Alejandro. Nalaman nila na nung buhay pa raw si Alejandro, isa itong mapagmahal na asawa at ama. Ngunit trahedya ang naganap dito sa bahay na nagdulot sa kanila ng kamatayan. Kilala na nga rin daw niya ang ibang mga kaluluwa na hindi makaalis mula sa bahay na yon. Ayon pa raw kay Alejandro, ang mga kaluluwa na yon ay naghahanap ng katarungan para makalaya na. Nang bigla raw silang sabay-sabay na magising. Nananaginip lang pala sila
Pero pareho sila ng panaginip na nakausap nila si Alejandro. Hindi nila alam kung totoo ba yung Alejandro na isa sa mga nagmumulto sa bahay na yon. Pero may ilang mga pagsipol at pagkalabog silang naririnig sa loob ng bahay. Hudyat na may nagpaparamdam nga. Siguro sa pamamagitan ng panaginip ay naipag-usap sa kanila si Alejandro. Inisip raw ng tatlong magkakaibigan kung paano matutulungan ang mga kaluluwa na naninirahan at hindi pa matahimik sa loob ng abandonadong bahay. Nagdesisyon sila na kunin ang tulong ng mga matatanda sa baryo upang magdaos ng isang seremonya o padasal para sa mga kaluluwa. Umalis sila ng lumang bahay at agad nilang ginawa ang plano. Ilang araw din ang tinagal bago sila nakatagpo ng isang albularyo. Humingi sila ng tulong sa nakilalang albularyo at sa tulong nga nito ay kinausap niya ang mga kaluluwang nananahan sa lumang bahay. Tuluyang naging payapa ang mga kaluluwa at naatawid na raw sa liwanag. Ayon pa sa mga ito, huling beses daw na nagpakita si Alejandro sa kanilang panaginip. Maaliwalas na raw ang mukha nito at halatang naabot na ang kapayapaan. Mula noon, hindi na naging katatakutan ang lumang bahay na yon. Isang patunay na hindi lahat ng mga multo ay masasamang elemento. Kailangan lang nila ng tulong at dasal para maatawid na sa liwanag. Hanggang dito na lang po ang kwento, sir. Sana po ay mabasa ninyo. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa mga nakikinig at subscriber ninyo. Ako si Rose. Nakatira ako sa isang islang sakop noon ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil medyo sensitibo ang nangyari at buhay pa raw hanggang ngayon ang nabanggit sa kwento. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay karanasan ng lolo ko nung maliliit pa sina mama. Kilala ang lolo ko sa baryo nila na may malaking lupain at sakahan. At dahil doon ay maayos ang pamumuhay nilang mag-anak. Si mama ang panganay sa tatlong magkakapatid. 12 anyos pa lang daw siya noon. Madalas daw siyang isinasama ni lolo kapag nag-harvest na sila ng palay. Minsan pang araw ay tumutulong din si mama na magtanim. May katabing palayan doon si lolo na naibenta na ng may-ari. Hindi pa raw niya kilala noon ang bagong may-ari nang mag-ani sila ng palay. Isang araw, nagulat na lang si lolo dahil yung isang kwadrado ng palayan niya ay may tanim na. Hindi pa man daw sila nagtatanim noon dahil pagkatapos silang mag-ani ay panay na ang buhos ng ulan. Hinayaan na lang daw niya sa pag-aakalang isa sa mga tauhan niya ang sinipag at nagtanim sa parting yon. Nagbiro pa nga raw noon si lolo na sana ay nilagyan na niya lahat ang sakahan. Ilang araw ang lumipas. Nang umayos-ayos na ang panahon, ay nagtanim na rin daw sila. Doon niya unang nakita ang bagong may-ari ng kabilang sakahan. Mas matanda ito sa kanya. Nagpakilala raw ito at mainit naman daw niyang winelcome sa kanilang lugar. Itago na lang natin siya sa pangalang Alfonso. Nalaman niyang taga-kabilang bayan ito at kaabili nga ng lupa sa baryo nila. Pangarap daw nitong magkaroon ng sakahan at malaking lupa na pagtataniman ng mga puno at prutas. Naging maayos naman ang pakikitungo nila noon ni lolo sa isa't isa. Hanggang sa oras na ng anihan ng kabilang sakahan. Pinauna na raw ito ni lolo para hindi magulo dahil talagang magkatabi ang palayan nila. Pero syempre alam ni lolo kung ano ang pagmamay-ari niya. Kinabukasan, nagulat na lang si lolo na ma-harvest ang isang bahagi ng palayan niya. Tinanong niya ang mga tauhan at wala naman daw sa kanilang gumalaw nun. Hanggang sa nalaman nilang ang bagong may-ari pala ng sakahan sa kabila ang may gawa nun. Kinausap siya ni lolo at pinaalam niya dito na di nasakop ng sakahan nito ang bahaging yon. Ngunit pinagpilitan nito na nabili niya ang lupang yon. Ang sabi daw ng dating may-ari ay sakop ng lupaing ito ang bahaging yon. Pero ang sabi ni lolo
na baka hindi lang sila nagkaintindihan. May sukat naman daw sa titulo. Bakit di nila ipasukat para malaman? Matagal na raw yung sinasaka ni Lolo. Hindi na raw siya nito inimik at umalis na. Simula daw nun ay hindi na nito pinapansin si Lolo. Pero patuloy pa rin itong tinataniman ang lupa ni Lolo. Ilang beses sinubukan ni Lolo na kausapin ito pero parang wala lang dito ang mga sinasabi niya. Kaya nagpasya daw siya na puntahan ito isang araw. Nakaramdam na lang daw siya ng kakaibang kaba nang maapasok sa bakuran nito. Minakita daw kasi siyang dalawang hayop na hindi gaanong pamilyar sa kanya. Nakakulong ang mga yon, pero matalim ang tingin nito sa kanya na para siyang lalapain. Namumula rin daw ang mga mata at parang mga paniki ang itsura. Mahaba din ang mga tenga at buntot ng mga yon. Basta, nakakatakot daw ang itsura ng mga alaga nito. Huli na nang malaman daw niya na sigbin ang mga yon. Nakaharap niya si Alfonso pero agad daw siya nitong pinagtabuyan. Pinagbantaan din siyang ipapahabol sa mga alaga nito kapag hindi pa siya umalis. Kwento raw noon ni Lolo kina Lola, medyo madilim na nang makauwi siya dahil minadaanan daw siyang kaibigan at nagkayayaang uminom. Nang pauwi at padaan sa may palayan, naramdaman niya na parang may naasunod sa kanya. Nakakarinig siya ng may hinang pag-angil. Paglingon niya ay minakita na siyang dalawang pares ng mapupulang mga mata. Agad daw siyang nahimasmasan nun, lalo na nang makita niyang papalapit ito sa kanya. Maliwanag raw ang buwan at kitang-kita daw niya na naglalakad ang dalawang nilalang na to ng paatras. Kumbaga, nauuna ang buntot at puwitan ng mga ito papalapit sa kanya. Sa takot ni Lolo ay kumaripas siya ng takbo kahit na nagkandadapa-dapa na siya sa pilapil. Naramdaman na lang daw niya na parang may kumalmot sa likuran niya. Sobrang hapdi raw nun. Paglingon daw ay nandun na yung dalawang nilalang na yon. Kita raw niyang nangangalit ang mga yon at tumutulo pa ang malapot na laway. Takot na takot daw noon si Lolo pero pinilit pa rin niyang makatakbo at makalayo sa dalawa. Sabay sigaw daw niya ng saklolo. Narinig naman siya ni Lola kaya mabilis silang lumabas ng bahay. Natanawan daw nila si Lolo na paika-ikang tumakbo at panilingon. Malakas nila itong tinawag. Doon na lang daw biglang nagtakbuhan palayo yung dalawang nilalang. Gulagulanit daw ang damit ni Lolo at ang daming kalmot sa may bandang likuran. Sobrang hapdi raw. Nakita ni Lola na medyo malalim nga ang mga kalmot kaya agad nila itong pinagamot kinabukasan. Nang umayos-ayos na ang lagay ni Lolo ay agad niyang pinuntahan si Alfonso. Sinabihan niya ito na humarap ng maayos at huwag siyang tinatakot sa pamamagitan ng mga demonyo nitong alaga. Agad na kumalat sa buong baryo ang tungkol sa nangyari kay Lolo. Kaya natakot na halos ang mga taga-roon na lumabas kapag gabi. Pinablatter na siya ni Lolo at mukhang lalo daw itong nagalit dahil nalaman na ng baryo ang tungkol sa mga alaga niya. Bigla na lang daw yung nawala sa bakuran niya. Inilakad na rin ni Lolo ang tungkol sa lupa para matigil na ito sa ginagawang panlalamang. Napatunayan naman agad na lupa nga yun ni Lolo ang bahaging tinataniman din niya. Kaya lalo raw nang galaiti si Alfonso. Nagulat na lang daw si Lolo isang araw nang imbitahan siya ni Alfonso na uminom. Para daw malinis na ang gusot sa pagitan nila. Ayaw naman talaga ni Lolo ng away kaya pinaunlakan niya ang alok ng lalaki. Nauwi naman daw yon sa masayang usapan. Pero nang pag-uwi na raw ni Lolo ay nakaramdam siya na parang may sumasabi sa kanya. Ganoon na lang daw ang gulat niya nang sumampulat sa harapan niya ang isang di niya malaman kung kalabaw ba o napakalaking aso. Namumula raw ang mga mata nun at parang galit na inaangilan siya. Buti na lang talaga at dala ni Lolo yung sundang niya. Agad daw niyang winasiwas yon sa harapan ng nilalang. Umatras daw ito at medyo natakot. Kaya sinalakay daw ito ni Lolo. Ang balak lang daw niya ay sugatan ito. Kaya nang tumalikod ito para tumakbo palayo ay agad niyang inundayan ng sundang sa likod.
narinig daw niyang umatungal ito sa sakit. Mabilis daw yung nawala sa paningin niya dahil tumakbo na raw yun papasok ng kahuyan. Kinuwento ni Lolo ang nangyari kina Lola. Sinabi niya na malalaman daw niya kinabukasan kung sino ang nagbalak na aswangin siya. Kinabukasan nga raw nun ay maagang pinapunta ni Lolo ang isang tauhan niya sa bahay ni Alfonso. Pinadalhan niya ito ng isang bugkos ng saging. Pero nakailang tawag daw ito ay walang tao sa bahay ni Alfonso. Ilang araw daw nilang hindi ito nakikita. Isang araw ay nakita ito ni Lolo sa sakahan. Tahimik ito at iwasang tingin sa kanya. Kinamusta naman ito ni Lolo, pero alanganin sumagot. Napansin niya noon na sa tuwing yuyuko ito at didiretso ay napapangiwi ito. Yung para bang may iniindang sakit sa likuran. Nang tumalikod daw ito ay napansin ni Lolo na may konting bakas ng dugo sa damit. Kaya tinanong niya si Alfonso kung napaano ito. Ang sabi ng lalaki ay nasabit lang daw ito sa matalim na bagay. Pero nagduda noon si Lolo. Pwedeng si Alfonso raw ang sumalakay na aswang sa kanya. Isa pa ay may ilaga itong mga sigbin na ang sabi nito ay pampaswerte lang. Pero ang totoo, isa yon sa mga inaalagaan ng mga aswang. Hindi raw natiis noon ni Lolo na hindi sabihin ang nasa isip. Bigla na lang daw niyang natanong kung malaki ba o masakit ang sugat niya sa likod. Medyo nagulat daw si Alfonso. Nginitian lang daw siya ni Lolo at bahagyang pinakita ang naasukbit na sundang. Sabay kwento dito na may nataga siyang malaking aso nung nakaraang gabi. Mukha raw napuruhan niya yon. Umiwas raw ng tingin si Alfonso at nagpaalam na uuwi na. Sinabihan pa siya ni Lolo na ipagamot niya yung sugat at baka ma-impeksyon. Kinagabihan ay binangungot si Lolo. Nagpambuno daw sila ng isang itim at malaking aso. Nagpaggulong-gulong daw sila sa palayan. Nang kaagatin na raw siya nito sa liig ay naalala niya ang naasukbit na sundang. Mabilis daw niya itong hinugot at inundayan ng saksak sa tagiliran ang malaking aso. Nagising daw noon si Lolo na nagsisipag-iyakan na sina Lola. Ilang beses na raw kasi siyang ginigising pero ungol lang ang tugon niya. Pawis na pawis din daw siya at parang dumadaing sa sakit. Kaya natakot daw sila na baka hindi na siya magising. Hingal na hingal daw noon si Lolo at halos pangapusan ng hininga. Pero bigla daw niyang nasambit na natalaw daw niya ang aswang kaya siya nagising. Ilang araw daw noon na hindi nagpapakita si Alfonso. Nagulat na lang sila isang araw na binibenta na nito ang lupa at sakahan. Ang sabi ay nagkasakit ito at babalik na sa kabilang bayan. Nakahinga raw ng maluwag si Lolo. Ang akala kasi niya ay ipagpipilitan talaga nito ang gusto at patuloy siya nitong gagambalain. Mabuti at natigil din ang haka-haka nun na aswang si Alfonso. Kahit yun naman talaga ang totoo. Dahil kung nagpatuloy daw yun ay baka lalo daw nitong pag-initan si Lolo. Sadyang malihim ang mga aswang. Hindi sila aamin na sila yon dahil kailangan din nilang protektahan ang sarili at makaiwas sa galit ng taong bayan. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ng lolo ko. Sana ay nagustuhan ninyo. Halos lahat naman siguro tayong mga babae super excited kapag ikaasal na yung best friend natin. Kaya nung nalaman ko na ikaasal na nga yung best friend ko mula kinder na si Ashley, talagang sobra akong natuwa. After namin ma-graduate ng high school, naghiwalay kami ni Ashley ng landas. Sa probinsya kasi siya, habang ako naman ay nasa Manila. Pero kahit na ganun, ilagi naman kaming nagchat at nagkukol. So ayun na nga. Siyempre, yung kasal at reception ay nasa probinsya. Itong si Ashley, medyo nakaluwag-luwag kaya libre niya lahat ng pamasahe naming mga kaibigan niya dito sa Manila. Nag-file talaga ako ng leave noon para maasama doon sa probinsya niya.
para makita yung best friend ko na ikakasal. Maganda ring makapagbakasyon kahit ilang araw lang. Hindi rin kasi talaga ako nagbabakasyon sa probinsya since wala naman akong kailalang kamag-anak doon. Isang taon pa lang din ako sa trabaho noon kaya wala pang budget para sa mga travel. Pagdating ko ng Cagayan, nagulat ako kasi parang paunti na ng paunti yung kabahayan. Sa kasulok-sulukan pa yata ng probinsya ng Cagayan itong si Ashley. Di ko alam noon kung Kalinga na ba yun. Basta ang layo na niya sa Kabiasnan. Tapos mangilan-ngilan na lang yung mga bahay na makikita mo. Hanggang sa naarating na kami sa bahay ng pamilya ni na Ashley na may malaking bakuran at lote. Dati, kubo lang yung bahay nila kapag nagpipicture siya o nag-video call kami nun. Pero ang mga magsasaka, kada anihan ay nagpapagawa ng bahay. Kaya ayun nga, lumevel up yung tirahan nila. Gusto ko mag-focus that time sa lugar, sa magandang tanawin at preskong simoy ng hangin. Ang kaso mo, may kakaiba talaga akong naramdaman nun. Hindi ko lang maipaliwanag. Basta bigla na lang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ako pa naman yung klase ng tao na nakakaramdam kung may mangyayaring masama o kakaiba sa paligid. Pero nung mga oras na yon ay hinayaan ko na lang. Gusto ko kasing maging masaya para sa kaibigan ko at ma-enjoy din yung lugar. Masaya naman nung una kahit papaano at nakalimutan ko yung kakaibang gut feeling ko. Puro kami kwentuhan, panay catch up, kainan, bukod sa ikaasal dahil hindi siya pwedeng magpataba para sa dress niya. Tapos naghahanda na rin para sa kasal kinabukasan nun. Nung kinagabihan na, talagang hindi ako makatulog. Yung para ba ako namamahay. Kahit anong pikit ko at tinumpa ng gatas, hindi ako makaidlip. Kaya lumabas na lang ako para magyosi. Tanda kong sobrang liwanag ng buwan nun. Habang naninigarilyo, naramdaman kong may kung anong nakatingin sa akin at parang marami sila. Pero kapag lumingon naman ako sa paligid ay wala naman. Hindi ko lang alam noon kung na-anxious lang ba ako. Tas nagulat ako kasi may tumatakbong kambing. Parang umiiyak pa yung tunog nito. Sa takot ko, pumasok na lang ulit ako sa loob ng bahay. Pero kahit nandun pa ako sa loob, naririnig ko pa rin yung iyak ng kambing. Hindi ko alam kung anong meron o kung normal lang ba yun. Pero hindi talaga ako nakatulog noon dahil sa kilabot. Kinaumagahan, isa ako sa mga naunang nagising dahil nga pasaglit-saglit lang ang tulog ko at nakapikit lang talaga ako noon. Nagulat ako dahil nasa labas yung ibang mga tatay tapos nililigpit nila yung bangkay ng kambing. Kinilabutan ako noon. Yun kasi yung kambing na nakita kong tumatakbo pa nung gabi. Nung umagang yun, kita kong nasuglasog na yung kambing na yun. Parang hinukay ng kung ano yung katawan niya. Nakakasuka na nakakaawa yung itsura. At hindi lang pala yun. May iba pang mga hayop din. Meron ding iilang mga kambing pa, aso at pusa. Naiiyak na ako noon na parang gusto ko nang umuwi. Alam ko kasi na may gumawa sa kanila noon at hindi yun tao. Sobrang takot ko noon na hindi ko na kayang tumagal pa ng isang gabi. Pabigat na kasi yung pakiramdam ko, hindi lang dahil sa mga pinatay at nilasog-lasog na katawan ng mga hayop, kundi dahil may masamang entity din akong naramdaman noon. Matapos ang seremonya ng kasal at hindi pa man natatapos ang kainan sa reception, ay nagpaalam na ako kay Ashley. Dinahilan ko na lang noon na may emergency sa bahay. Hinatid naman ako ng pinsan niya dun sa sakayan para makauwi na ako. Medyo nakakahiya din at nagpasensya na lang ako dahil nga sa araw yun ng kasal ng kaibigan ko. Pero yung feeling ko talaga noon, mabigat sa loob at para akong nahihilo at nasusuka. Ganun kasi ang pakiramdam ko kapag may hindi tama sa paligid. Nung nakauwi na ako noon, kinabukasan, nagka-chat pa kami ni Ashley. May problema daw. Nawawala daw kasi yung kusinera nilang buntis. Hindi matawagan o mahagilap dahil wala naman daw itong cellphone. Hindi nila alam kung tumakas ba o ano kasi naiwan daw lahat ng gamit at di naman umuwi sa kanila. Ang sabi ng iba,
Baka raw may kabit tapos sumama doon. Pero ako, isa lang ang pinagdasal ko noon, na sana nga ay walang kung anumang halimaw ang naroon sa kanila. At sana hindi yon ang kumuha sa kusinera nilang buntis. Wala na sanang sumunod na biktima, mapahayop man o tao. Kasi kung ganun ay baka madamay pa ang kaibigan ko. O ang mas malala, baka kilala niya mismo kung sino man yung halimaw na yon, kung aswang ba yon o ano. Dahil dun, natakot na ako sa mga probinsya. Kahit nga sa Cavite lang ay di ako pumupunta na mag-isa, lalo sa mga liblib na lugar. Dahil ayon sa mga kwento ay pugad daw yon ng mga aswang. Nag-iwan talaga ng marka yung na-experience at nasaksihan ko doon sa probinsya ng Cagayan. Sana lang ay hindi na ako ulit maka-encounter pa ng ganon. Mapagpalang araw Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Tulad ng iba ay gusto ko lang din ibahagi itong kwento. Kwento ito noon sa aming bayan sa Panay. Sa isang maliit at tahimik na baryo, may isang magandang dalaga na kilala sa pangalang Isabela. Si Isabela ay hindi lamang kilala sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang husay sa pagluluto. Ang kanyang mga lutuin ay natutunan niya mula sa kanyang ina at nagbibigay tuwa ito sa lahat ng makakatikim. March 1982. Noong mga panahon na yon ay may dumating na bagong pamilya sa baryo, ang pamilya Delgado. Ang kanilang bagong tahanan ay malapit sa tahanan ni Isabela. Sa maikling panahon, ang pamilyang Delgado ay naging malapit na kaibigan ng mga taga-baryo. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napansin ni Isabela na may mga kakaibang mga pangyayari sa baryo. May mga alingaw-ngaw na palaging nangyayari tuwing gabi. May mga nawawala ring hayop, lalo na mga manok. May ilang kababayan na nagsasabing may nadidinig silang huni na hindi kalakasan. Di nagtagal, nagsimulang magduda ang mga taga-baryo sa pamilya Delgado at maging si Isabela ay labis na curious sa mga nangyayari. Kaya napagpasyahan niyang mag-imbestiga. Sinama niya ang kanyang nobyo sa kanilang pagtuklas. May narinig si Isabela na kwento ng isa sa mga matatandang babae sa kanilang lugar nang mapadaan siya sa harapan ng tindahan ng hapon na yon. Ang sabi, ang dalagang anak daw ni Aling Celia ay natagpo ang gutay-gutay ang katawan sa agubatan. Usap-usapan din na may kinalaman daw ang bagong pamilya sa kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Napailing na lang noon si Isabela dahil sa kanyang narinig, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Isang gabi ay nakahanap ng pagkakataon si Isabela at ang kanyang nobyo. Nagkataon na nahuli nila ang pamilya Delgado na palihim na lumabas ng bahay. Walang katao-tao nung gabing yun, tanging silang dalawa lang. Di alintana ang panganib ay sinundan nila ang pamilya Delgado patungo sa agubatan. Naging saksi sila sa nakakabahalang ritual na sinasagawa ng pamilyang yon. Dito, nalaman nila ang kagimbal-gimbal na katotohanan na ang pamilya Delgado ay pamilya ng mga aswang. At malamang sa malamang, sila rin ang punot dulo ng mga kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar. Ang mga aswang kasi ay may kaugaliang magnakaw ng karne, karaniwang tao o hayop upang mapanatili ang kanilang kalakasan. Biniktima nila ang mga inosente at nagdulot ng takot sa baryo. Muling bumalik sina Isabela at kanyang nobyo sa kanilang tahanan. Nagplano silang ipaalam at isiwalat ang kanilang nalalaman sa kapwa nila taga-baryo. Kinabukasan din ay kumalat ang bali-balita tungkol sa pamilya Delgado. Marami sa mga tao ang nagalit sa pamilyang yon. At para maputol ang kasamaan ay pinagplanuhan nilang hulihin ang mga ito. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at sabay-sabay nilang sinugod ang bahay ng pamilya Delgado. Pero pagdating nila doon ay wala ng tao. Wala na ang pamilya Delgado. Hindi man sila nahuli ay natapos naman ang panggugulo at pananakot ng mga aswang.
natutunan nilang mas maging mapagmatyag lalo sa mga bagong muka sa kanilang lugar. Ang pagiging maingat at pagkakaisa ang mabisang sandata laban sa ampon ng dilim. Narinig ko po itong kwento mula sa mga matatanda na matagal nang naninirahan sa baryo namin, maging sa mga magulang ko na nung time na yon ay mga binata't dalaga pa. Mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo lang akong Richie, silent listener at subscriber nyo since 2022. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng pamilya ko dito sa Aklan. 7 kaming magkakapatid at 3 kaming mga lalaki. Isa ay ang pangalawa sa amin, ako bilang pang-anim at ang bunso namin. Taong 2010, nang magkasakit ang panganay sa aming mga lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Kuya Ariel. 25 years old siya noon at ako naman ay 15. Madalas kasi siya noon kumain ng mga kilawin at uminom ng soft drinks. Bigla na lang nanakit yung likuran niya. Kailangan talaga siya maidala sa ospital noon at maipagamot. Dahil medyo kapos ang mga magulang namin ay nagpa siya si nanay na magbenta ng parte ng lupain niya. Pamana yun sa kanila ng mga magulang nila at pinaghatian na nila yung magkakapatid. Pero may isa siyang kapatid na tawagin na lang nating Tito Ramon na hindi sumang-ayon sa bentahan. Yun daw kasing lupa ni nanay ay kabayaran sa hiniram nitong pera na 20,000. Pero hindi naman yun ang napagkasunduan nila. Kumbaga, instant na inangkin na nito ang parte ng lupa ni nanay dahil hindi naman daw siya binabayaran. Nagkabaranggayan pa nga silang magkapatid. Nakakahiyaman pero walang nagawa si nanay dahil kailangan niya ang lupang yon. Natalo si Tito Ramon dahil hawak ni nanay ang titulo at wala naman silang kasulatan na yun ang ibabayad sa kanya ni nanay. Hindi niya natanggap ang naging resulta at nagkasagutan sila ni nanay. Naitulak pa nga niya si nanay noon at kamuntikan pa niyang sapakin. Doon na sumali si tatay at nasuntok niya si Tito Ramon. Galit na galit ito at pinagbantaan pa nga nitong pagbabayaran ni na tatay ang ginawa nila at hindi na raw niya kikilalaning kapatid si nanay. Alam namin kung bakit ganoon na lang ang panggagalaiti niya at paghahangat na maangkin ng lupa ni nanay. Bukod kasi sa malaki yun, ay marami pang prutas na naatanim doon na kapag sinuwerte ay naibibenta namin sa palengke. Isa pa, pinagkakainteresan din ng isang telecom network noon na tayuan ng tower nila. Milyon daw ang halaga noon kapag natuloy. Pero dahil rush, ay naibenta yon ng medyo mura ni nanay sa isang kakilala. Ang importante lang talaga ng mga oras na yon ay maisalba ang buhay ni Kuya. Laking pasalamat naman namin na naagapan din agad siya at nagamot. Kundi ay mauuwi daw sa kidney failure ang sakit niya dahil sa nakitang iilang bato sa kidneys niya. Sinubukang bayaran noon ni nanay si Tito Ramon ng hiram niyang 20,000. Ginawa pa nga niya yung 30 para lang gumaan ang loob nito at maipagbati na. Pero binato niya kay nanay ang pera. Limos na lang daw niya yon para sa pamilya namin. Saksi ako noon dahil andoon ako mismo. Kung hindi ko lang siya tiyuhin at hindi ako pinigilan ni nanay, ay baka nasapa ko na siya. Sumama talaga noon ang loob ni nanay at napaiyak na lang siya nang makita ang matinding galit sa mukha ni Tio Ramon. Malakas pa ang boses nito na pinagtabuyan kami. Ilang araw lang nang mangyari yon, ay dumaing si tatay na sumasakit daw ang dibdib niya. Para daw yung tinutusok. Agad siyang pina-check up ni nanay. Clear naman daw ang x-ray at ECG. Wala din siyang sakit sa puso. Baka pagod lang daw at kailangan magpahinga. Nagsasaka din kasi si tatay sa lupang sakop ng lupang kinatitirikan ng bahay namin. Sinunod naman ni tatay ang bilin ng doktor na magpahinga at huwag muna magpapagod. Baka napupwersa lang daw ang dibdib niya kapag may binubuhat na mabigat. Kinagabihan ay agad namang naatulog si tatay pagkatapos kumain. Sinabihan pa nga siya noon ni nanay na umupo muna.
Pero antok na raw siya at hindi niya alam kung bakit. Gayong halos buong maghapon din siyang natulog. Mag-aalas 11 daw noon nang biglang nagising si nanay dahil dumadaing si tatay na sumisikip ang dibdib nito. Para naman daw yung tinutusok. Nataranta siya kaya ginising niya kami. Agad naming dinala si tatay sa ospital. Buti at may tricycle ang asawa ng panganay naming kapatid. Agad namin siyang naidala. Ito na yata yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, Kuya Bob. Bago ko ikwento to, ay pinag-isipan kong mabuti kung kaya ko bang i-share sa lahat. Pero hanggang ngayon ay masakit pa rin at hindi ko magawang ibahagi sa mga kapatid ko dahil pare-pareho lang din kaming nalulungkot. Para na rin siguro sa ikaluluwag ng dibdib ko, kaya ko ito kinuwento sa inyo. Pagdating ni tatay sa ospital at lalagyan pa lang sana siya ng oxygen, ay dineklara ng dead on arrival. Nang marinig ko ang balitang yon, ay talagang nanginig ang buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita. Ni umiyak noon ay hindi ko magawa. Tulala lang ako at hindi makapaniwala sa nangyari. Na heart attack daw siya, pero wala siyang sakit sa puso. Hindi namin matanggap yon lalo ng pamilya ni tatay. Sinabihan nila noon si nanay na huwag muna siyang ipaimbalsamo at patingnan sa isang albularyo dahil baka may gumawa sa kanya. Ayon sa albularyo, hindi daw heart attack ang kinamatay ni tatay. Kinulam daw ito at pinabarang. Kung sana ay naidala lang agad sa kanya si tatay, ay nalabanan pa nila yon. Pero huli na ang lahat at wala na nga siya. Nang maimbalsamo si tatay, nagkwento ang isang kakilala naming imbalsamador. Medyo kinilabutan pa siya habang kinakausap kami. Nang ibuka daw nila ng bahagya ang bibig ni tatay noon, ay ang daming ipis at kung ano-anong insekto ang nagsipaglabasan. Yung dibdib daw ni tatay, kung titingnan mabuti ay marami daw tusok-tusok na parang karayom. Walang kaaway sa lugar namin si tatay dahil mabait at matulungin ito. Wala na kaming ibang maisip noon na pwedeng gumawa sa kanya ng ganoon kundi si Tito Ramon. Nang puntahan namin siya sa kanila, ay nalaman na lang naming umalis ito at doon na raw maninirahan sa lugar ng asawa niya. Naibenta na rin ito ang mga pag-aaring lupa. Wala na kaming nagawa kundi ipagpasa Diyos na lang ang ginawa niya kay tatay. Makalipas ang 2 buwan, nabalitaan naming na-stroke siya at paralisado na ang kalahating katawan. Doble ang hirap na naranasan niya noon nang iwan siya ng mag-iina niya. Doon namin nalaman na kahit pala ang kapatid ng asawa niya ay ginawan din niya ng masama. Hindi makapaniwala si nanay sa naging ugali ni Tito Ramon. Pero dinalaw pa rin niya to. Hanggang sa huli ay nagmatigas ito. Hindi na raw nito kapatid si nanay simula nang hindi ibayad sa kanya ni nanay ang lupa niya. Mga 3 weeks lang yata buhat ng may stroke si Tio ay binawian din ito ng buhay. Mag-isa lang siya sa bahay noon at natagpuan na lang siyang naaagnas na. Kahit ganoon pa man yung nangyari, ay binigyan pa rin siya ng maayos na burol at libingan ng mga kapatid niya kahit na pinagtatakwil niya ang mga ito dahil lang sa agawan nila sa lupa. Sana walang ganitong klaseng senaryo ang naranasan nyo sa inyong mga kamag-anak. Mahirap talaga at maraming madadamay kapag naging sakim ka. Hanggang dito na lang Kuya Bob ang kwento. Maraming salamat at sana ay pagpalain kayong lahat. Magandang araw. Ako nga pala si Ella, Tubong Bicol. Isa po ako ngayong 3rd year college student na kasalukuyang kumukuha ng kursong Information Technology. Gusto ko lang i-share sa inyo ang kakaibang karanasan ko sa eskwelahan namin na nangyari 2 months ago lang. Sa pagkakaalala ko ay Friday noon. Kagaya ng nakagawian ay maaga akong pumasok ng school. May kalayuan ng school na pinapasukan ko. Higit 10 minuto rin ang binahe ko noon bago na arating ang sinakyan kong jeep sa paradahan.
Agad naman akong nag-abang ng tricycle noon. Mabuti na lang at may ilang pasahero na si Manong driver, kaya umalis na rin agad ang sinakyan kong tricycle. Nang maarating sa school ay iilan pa lang ang mga students na nakita ko sa loob. Hindi naman nabago sa akin yon, lalo na at maaga pa nga. Kadalasan kasi alas 8 na nakakarating ang mga kapwa ko estudyante. Dumiretso ako sa classroom. Naabutan ko pa yung ilan kong mga kaklase na may iba't ibang ginagawa. Hindi ko na lang sila pinansin. At dahil nga sa wala pa yung teacher namin, ay napagpasyahan kong bisitahin muna ang computer room. Bala ko rin sanang tapusin ng araw na yon ang mga activities na pinapagawa sa amin. Wala kasi akong busy sa bahay at nasira yung laptop ko. Kaya sa computer sa school lang ako umaasa talaga. Mag-isa ko lang noon tinahak ang daan patungo sa lab. Napakatahimik nga ng hallway. Glass sliding door ang ginagamit sa lab. Kaya kahit na nasa labas pa lang at naasara ang pinto, ay kitang-kita ko pa rin ang mga gamit sa loob. Nakakabingi ang katahimikan ang bumabalot sa loob ng silid at tanging yapak lang ng sapatos ko ang maririnig. Napabuntong hininga pa nga ako noon bago isa-isang sinuri ang mga computer sa naroon. Nasa ganun akong sitwasyon nang makaramdam ako ng malabig na hangin na tumama sa balat ko. Nagsitayuan din ang mga balahibo ko. At sa di malamang dahilan, bigla na lang akong kinilabutan. Tiningnan ko pa yung paligid, pero walang ibang tao. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Muli kong kinala ang paningin sa kabuuan ng silid, ngunit wala naman akong napansing kahina-hinala. Pero pagtalikod ko, nagulat na lang ako nang bumungad sa akin ang figura ng isang babaeng nakaputi. Duguan ang babae. Namumutla at duguan ang mukha niya at nakakatakot ang ngiti niya. Napasigaw na lang ako noon dahil sa nakita. Takot na takot ako noong mga sandaling yun. Gusto kong tumakbo pero parang pinako ako sa kinatatayuan ko at hindi ko man lang magawang kumilos. Ilang beses niyang binulong ang pangalan ko. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. Ilang saglit pa ay bigla rin namang naglaho yung babaeng nakaputi. Kasabay ng pambukas lahat ng ilaw sa kwarto at pagpasok ng mga estudyante na naarinig pala sa ginawa kong pagsigaw. Doon na ako tuluyang nahimasmasan. Napaiyak pa nga ako noon dahil sa sobrang takot. Nalaman din ng teacher ko ang tungkol sa pangyayaring yon. Kaya naikwento niya sa amin ng pasikreto ang isang babaeng estudyante na pinatay 8 years ago sa mismong room na yon. Doon rin namin nalaman na hindi lang pala ako ang nag-iisang pinakitaan ng babaeng multo dahil may ilang students at teachers din na naaranas nun. Hindi pala guni-guni yung nakita ko. Totoong may nagmumulto sa computer room. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasan na isipin yung nakita kong babaeng multo na pinatay at kung bakit siya nagparamdam sa akin. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo lang akong Jean. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa pamilya ng lola ko, na nanay ni Mama. Nangyari ito nung dalagita pa si Lola. Meron daw silang lupain noon sa Camarines Sur na may malaking puno ng mangga at hitik na hitik ang bunga noon. Kaya naman parang pinag-aagawan nyo ng mga kamag-anak nila. Nang dumating daw ang tiyahin ni Lola, ay nagkaroon daw ng di pagkakaunawaan sa pamilya nila. Ate raw yon ng nanay niya. At sinasabing pagmamay-ari nito ang lupang yon dahil siya ang panganay. Sinabi rin daw nito na kailangan nitong ibenta ang lupa dahil magtatayo ito ng negosyo at kailangan din nila ng bahay na matitirahan. Hindi pumayag ang nanay ni Lola dahil sa kanya daw ang parting yon. Namatay kasi ang mga magulang nila na hindi napaparte ang mga lupain. Ngunit sa nanay ni Lola iniwan ang bahay dahil ito ang nag-alaga sa mga magulang nila at nakasama ng mga ito bago namatay. Kaya pinagpalagay na sa kanya na ang bahay, pati na ang lupain kinatutuntungan nito. Talagang pinanindigan daw noon ng nanay ni Lola na huwag ibigay sa kapatid ang nasabing lupa.
Hindi daw nila alam na hawak na nito ang titulo ng lupa at bahay. Ayaw man daw nila lolang umalis noon ay napilitan sila dahil na-involve na daw ang pamunuan ng barangay. Lumapit sina lola sa kabilang baryo, sa pamilya ng tatay niya. Lumipas daw ang taon at may nakapagkwento sa kanila na hindi daw namumunga ang malaking mangga doon sa lupa nila. Nagkakasakit din daw ang pamilya ng tiyahin ni lola at halos hindi na lumalabas ng bahay. Minsan daw ay bumisita ito sa kanila. Ang laki raw ng pinagbago ng itsura nito. Yung dating maalahas at mapormang tiyahin niya ay nagmukhang sakitin. Kahit ganoon ang nangyari sa kanila ay naawa pa rin noon ang nanay ni lola. Nakapagkwento pa raw ang tiyahin niya noon na tuwing gabi ay may nangyayaring kakaiba sa bahay nila. May kung ano-ano daw nilalang o elemento ang nagpapakita sa pagtulog. Hindi daw sila makatulog ng maayos dahil may mga nagkakalabugan, nagtatawanan at kung minsan naman ay nagbabasag ng gamit. Meron din daw yumuyugyug sa kanila sa higaan. Ang mas naapaninindig balahibo raw ay may nagpapakita daw sa tiyahin ni lola na isang malaking nilalang na pulang-pula ang mga mata at maitim ang katawan nito. Sinasabi daw nito na ibalik na ang lupa sa nanay ni lola. Natakot daw ito na baka sa susunod ay sakta na sila at di na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Pinuntahan daw nila lola ang dating tahanan kasama ang nanay niya. Nag-ali daw sila noon ng manok at prutas sa puno ng mangga. Nakiusap sila na pagalingin na ang tiyahin at mga pinsan niya. Sadyang ang mga sakit raw nila ay hindi magamot-gamot ng doktor. At kahit daw pinaalbularyo na ay bumabalik pa rin yon. Sabi pa raw ng albularyo ay matagal nang naninirahan sa lupang yon ang pumaparusa sa kanila. Ibinalik naman daw ng tiyahin niya ang bahay at lupa kapalit ng paggaling nilang mag-anak. Hindi na sila muling tumungtong pa sa lupang yon. Tinanong ko noon si lola kung muling namunga yung mangga. Namunga raw yon pero natigil din pagkatapos ng masaganang harvest. Sabi niya ay baka tinirhan na ng mga elementong tumulong sa kanila na mabawi ang lupa. Alam daw ng nanay niya na may mga elementong nangangalaga sa lupang yon, kaya inaalaya niya palagi ang puno ng mangga. Pero dahil yun din ang dahilan kung bakit pinagkakainteresan ang lupa nila, ay tinigil na rin ang pamumunga nito. Sigurado daw sila na may ibang laman na ang malaking puno ng mangga dahil hindi na nga namunga pa yon. Hanggang ngayon ay andoon pa rin yung malaking punong mangga. At yung mga bumibisita doon sa bahay ni lola na hindi nagtatabi-tabi ay nagkakasakit o di kaya ay tinutubuan ng kung ano-anong katikati sa katawan. Mga 2 taon na nang huli akong magbakasyon doon sa Camarines Sur. At dahil patay na si lola, yung tiyuhin ko na ang nakatira doon kasama ang mag-anak niya. At sila ang nagpapatuloy sa pangangalaga ng lupa at pag-aalay sa malaking puno ng mangga. Hanggang dito na lang po ang kwento ng mga lola ko, sir. Sana ay mabasa nyo to.